Nasubukan mo na bang magluto ng ginataang tinola? Kung hindi pa, para sa'yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo ng ginataang tinola. Simulan na natin ating pagluluto. Papainit lang tayo dito ng kawali. At kapag uminit ito, maglagay na tayo ng kaunting mantika. At once na uminit na yung mantika, magsimula na tayo mag-isa. Naglagay na nga ako dito ng luya. Hiniwa ko na ito ng pahaba saka maninipis. Sinundan ko naman itong ating sibuyas. Hiniwa ko lang ito ng maninipis. At saka maglalagay din tayo dito ng bawang. Sa bawang naman dinikdik ko ito saka hiniwa ng maliliit. Ang gagawin natin dito ay papalabasin natin yung aroma nito. At kapag nalanta na ito at ganito na itsura ng ating mga panggisang sangkap, ilagay na natin itong ating chicken. Isang buong chicken ito. Bale, ang ginawa ko dito ay hiniwa ko na ito ng pang serving size. Ang gagawin naman natin dito ay igigisa natin to hanggang sa magkulay light brown ang kulay nito. Tulad ng nakikita nyo. Kapag ganito na itsura ng ating chicken, maglalagay na tayo ng mga pampalasa pa. Naglagay na nga ako dito ng pamintang durog. At para naman sa ating pampaalat, naglalagay ako dito ng patis. Kung wala yung patis, okay lang yung asin. Walang problema yan. Haluin lang natin ito para kumapit itong ating mga pampalasang inilagay dito sa ating karning manok. At this point, ilalagay ko na yung ating gulay. Mayroon tayo ditong papaya. Pwede kayong gumamit dito ng sayote. Walang problema yan. At naglagay na din ako dito ng tubig. Sa tubig naman ay kaunti lang. Para naman maging mabango yung ating ulam, naglagay ako dito ng tanlad. At this point ay tatakpan na natin ito. Papakuluin lang natin ito ng mga 2 minuto. Makalipas ng 2 minuto ay binuksan ko muna ito. Dahil dito sa parte nito, ilalagay ko na yung atay ng manok. Maglalagay nga ako dito ng atay ng manok. Pero ito naman ay optional. Kung wala kayong atay ng manok ay okay lang naman. Huwag nyo nang lagyan. Matapos kong mailagay itong atay ng manok, papailalim ko lang ito. At dahil nga ginataang tinola ang ating lulutuin, maglalagay tayo dito ng gata. 400 ml nga na gata yung aking nilalagay dito. Pero ito naman ay nakadepende sa inyo. Kung maraming sabaw yung gusto nyo ay damihan nyo na. Naglagay pa nga ako dito ng isang pirasong chicken cube. Makakatulong ito para mas maging malasa ang ating nilulutong ulam. Tatakpan ulit natin ito at hayaan natin itong kumulo ng mga hanggang 10 minuto. Makalipas nga ng 10 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte nito ay halos patapos na tayo sa ating pagluluto. Kaya titikman ko na yung sabaw kung pasok na sa aking panlasa yung lasa nito para kung may mai-adjust pa ay mag-adjust tayo. At dahil nga okay na sa akin yung alat nito, ilalagay ko na lang itong ating panghuling sangkap. Ito yung ating dahon ng siling. Pero kung wala kayong dahon ng siling makuha, pwede yung dahon ng malunggay. Walang problema yan. Iilalim ko lang ito para mabilis itong maluto. At once na nalanta na ito, ilagay na natin yung ating siling green. Para may kaunting anghang naman yung ating nilulutong ulam. Tatakpan ulit natin ito at isimmer lang natin ito kahit mga 1 minuto. Maluto lang yung ating inilagay na dahon ng sili. Makalipas nga ng 1 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte ito ay lutong-luto na nga. Itong ating ulam pananghalian. Pwede na natin ito iserve. Ito na nga yung ating ginataang tinola. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!